nagbabalik na naman tayo dito sa ating printing channel. Kagaya ng previous update natin or nung previous video ko, sinabi ko na i-update ko din kayo kung worth it ba bumili ng Epson 3310 kung ikukumpara natin siya sa Epson 3210 or eto nga ba yung upgraded version ng 3210 na eto na yung bagong model na 3310 at tatalakayin natin yan sa content natin na to. At uunahan ko na kayo, hindi ako owner ng Epson 3310. Kung owner ka man, kung meron akong mga maling nasabi, sana i-update mo kami at sana i-share mo rin yung experience mo para mas makatulong pa tayo sa mga tropa natin na naghahanap ng printer na bibilihin nila para sa mga sisimulan nilang printing business. Kung gusto nyong makakuha ng YouTube voucher mga tropa, makabili kayo ng eksaktong presyo, pindutin nyo lang yung store natin dito sa YouTube. Nandyan yung mga collection natin kung saan dyan rin tayo bumibili ng mga kung ano-ano, printer, laminating machine para magkaroon kayo ng YouTube voucher. Usually less 1,000 up to 4,000 yan. So anyway, simulan na nga natin yung content natin. So malamang sa malamang kung alam nyo na yung Epson 3210 na model or alam nyo na yung specs nya, hindi na tayo magpo-focus dyan. Magpo-focus na tayo sa Epson 3310 and kung hindi mo naman alam yung specs pa nung una, papahapyawan natin yan dito sa Epson 3310 kasi halos parehas lang yan ng model or halos parehas lang sila ng specs. Uunahan ko na kayo mga tropa. And syempre, bago tayo magsimula sa presyo muna tayo lagi tumitingin. Usually yung mga budget natin medyo maliliit lang, pero kung mga sapat-sapat or 10,000, pwede kayong bumili ng 3210 or 3310. Kaya nga natin siya tinatalakay. At etong printer na to, etong dalawang printer na to, pwede siya for pigment ink. Alam ko naman natatanungin niyo siya. So sa online, ang presyo niya na 9,400 or around mga less 10,000. Syempre kung gagamit kayo ng YouTube voucher, kung magkakaroon kayo or kung hingi kayo sa akin, usually 8,000 something nyo lang siya mabibili. Or kung sa mall naman kayo bibili, ang suggested retail price niyan 8,795. Ayan, nakalagay naman dito sa mismong website nila. So ang presyo naman ng 3310 kulang-kulang 10,000. Ayan, sa mga iba't ibang store, may mga napindot na tayo kanina, 10,200 or sa mismong Epson flagship store, 9,400. And syempre kung sa mall kayo bibili, nakalagay dito yung SRP nila, 9,050 sa mismong website ng Epson. So ayun yung presyuhan niya. So talakayin na natin when it comes naman sa specs niya. So ako unang-una ang tinitignan dyan, yung printing speed at yung maximum resolution niya. Again, papahapyawan ko na lang yung 3210 and magkakaroon naman tayo ng conclusion bago matapos yung video. Syempre sa printing speed niya, kailangan natin alamin kung gaano siya kabilis mag-print. Etong Epson 3310 11 IPM na siya kapag standard na printing ng A4 na black and 6 IPM naman pag colored. Dun sa previous niya na model na 3210 meron lang siyang 10 IPM at meron lang siyang 5 IPM. So sa maximum resolution, parehas lang sila ng output at ng value na meron silang 5760 by 1440 dpi yung kanilang printing output maximum na resolution na yon. So kung sa tingin nyo worth it yung additional 1 IPM, syempre wag na kayong bumili ng Epson 3210, magrekta na kayo sa 3310 na magdadagdag lang kayo ng around 300 pesos, 'di ba? Kasi eto 9,000 yung presyo niya. So when it comes naman sa ginagamit na ink, pwede pa rin silang gamitan ng pigment ink kasi parehas pa rin sila ng printer head technology na meron silang Piazo electric printer head. When it comes sa upgrade, walang upgrade na nangyari kasi parehas pa rin sila ng printer head. Sa ink naman na ginagamit, kung original pa rin ang gagamitin ninyo, meron pa rin silang parehas na Epson 003 na ink, na dye ink. 'Di ba? Kung magko-convert kayo, hindi nyo gagamitin tong pinaka Epson 003, bili kayo ng mga third party ink like Hansol, Kuyi, ayun yung ilagay ninyo. 'Di ba? So, kung naintindihan niyo mga tropa, proceed tayo sa bagong features neto ni 3310 na model. So, meron na siyang tinatawag mga tropa na maintenance box. Ito yung model niya.
C12 C9398 na nagkakahalaga siya ng around 400. Ito ay makikita ninyo Inkrite yung manufacturer or Inkrite yung nagre-resell na itong pinaka maintenance box na to. Again, ito ay mga third party lang na mga maintenance box. Kasi yung mga original na maintenance box usually around mga 800, mga ganyan yung presyuhan ng mga original maintenance box. And again, wala namang makakasira kung usually bibili kayo ng mga ganito na mga alternative. And kung hindi ninyo alam kung ano tong maintenance box na to, dito napupunta yung waste ink or yung mga sobrang ink na ginagamit ng printer ninyo, or kung kayo ay mga mag-head clean or mga power clean, 'di ba? Pag bumabara yung pinaka printer head ninyo, diyan napupunta yung ink. So syempre, when it comes sa waste ink, wala ka nang iba pang application na pwedeng gamitin kasi nga hindi mo na siya pwedeng ibalik sa printer mo. Waste na kasi siya, 'di ba? Kung meron kayong application na pwedeng paggamitan nun, nasa sa inyo kung saan nyo siya gagamitin, pero hindi na siya pwedeng pang print. So kung nagnenegosyo ka, additional expenses mo to or additional consumables, pagka napuno kasi to, bibili ka ulit ng panibago. Hindi kagaya ng sa lumang model na Epson 3210, huhugasan mo lang yung pinaka sponge niya or bibili ka lang ng sponge na tig 50 lang yon, or kung nagtitipid ka, huhugasan mo lang nga talaga pipiga-pigain mo lang Dito hindi mo siya magagawa, bibili ka ng bago. Or kung medyo nagtitipid ka, sorry i-rephrase ko, magagawa mo pala siya, pero kailangan mo munang bumili ng mga third party na agaya neto. Kasi eto nababaklas siya na-open siya, halimbawa meron ka na yan, napuno na, 'di ba? Napuno na yung maintenance box mo, bili ka ng panibagong sponge. Pero ang kaakibat niyan, kailangan mo siyang i-reset. Gagamit ka ng maintenance box chip resetter na tinatawag. Eto, ganito yung pinakabagong model ng mga chip resetter. Ayan, ganyan yung mga itsura niya na available ngayon sa market. 'Di ba? Hindi kagaya lang sa mga lumang model, gagamitan mo lang ng adjustment program, mare-reset na siya. So bakit ba nare-reset yung printer, mga tropa? Para pa sa mga walang alam. Ayan kasi yung ginawa nila na para maprotektahan yung printer mo kapag bago mapuno or malapit nang mapuno yung pinaka maintenance box mo, kailangan mong i-maintenance para hindi umapaw yung ink, hindi mabasa yung mga motherboard dyan, hindi magkaroon ng kung anik-anik. So kailangan mong gawin yon. So ayan, ang additional pa na pinagbago na itong printer, or hindi ko masasabi kasi na upgrade para sa akin etong 3310, kasi meron na nga siyang print margin dito. Ayan makikita ninyo sa screen, may print margin na siya na 3mm top, left, bottom, and kung gagamit kayo ng custom driver, ayan, hindi na kayo makapag-borderless. Dun kasi sa dati, mga tropa, etong 3210, makapag-borderless kayo kasi makikita ninyo dito sa screen, yung specs niya, sagad na sagad pwedeng pagprintan. Sa tingin ko ang nangyari, dahil nga sa bagong design to, inurong kasi yung pinaka-ink tank niya. Ganito na yung itsura niya, Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-actual na itsura niya. Meron tayong ipi-play na video. Hihiram lang tayo ng content. Ito na yung pinaka-bagong itsura ng design ng 3310. Or yung dating 3210. Ayan, makikita ninyo, nakapaloob na yung ink tank niya. Hindi mo siya malalagyan ng ink or hindi mo siya marirefillan ng ink kung hindi mo iaangat yung pinakatakip niya. Ito ipapakita dito, iaangat yung pinakatakip. Ayan. Diyan ka palang magre-refill. Kasi dati, di ba, hindi mo siya maiaangat ng agad-agad. Kailangan mo pang tanggalin yung tornilyo. Ayan, ito yung maintenance box niya. At hindi mo na siya kailangan pang lagyan ng pinaka-screw or yung parang pangkalang pag bubuksan mo siya. Meron na siyang malaki dito. And extend yung pinaka-pangkalang, And syempre hard plastic lang yan. Ingatan nyo na wag mabali. And same Epson 003 rin yung gamit niya. Kung makikita nyo yung kalamnan niya, yung pinaka-kaloob-looban niya, halos pares lang din ng 3210. 'Di ba? Ang tangi lang talagang na-upgrade dito sa printer na to, yung kanyang printing speed. Ayan, and dun sa maintenance box na hindi ka na mag-aalangan na magkaroon ng dumi yung mga daliri mo kapag ka i-maintenance mo. 'Di ba? Kasi yung iba, nandidiri-diri, daming mga ink, printing business nga yung pinasok mo syempre, malamang sa malamang, madidikitan ka talaga ng ink dyan. When it comes naman sa paperweight, kung ano yung GSM or kapal na kaya niyang i-accommodate, nakalagay dito sa pinaka website nila, syempre sa plain paper, 64 to 90 GSM. Kung mas manipis pa or 50 GSM yung piprintan mo, gamitan mo ng sandwich method. Kumbaga meron kang palaman para sa ilalim mas makapal and para mahigit yung pinakapapel. Nakalagay din dito
dito sa photo, hanggang 300 GSM na yung kaya niya. To tell you honestly, dun sa Epson 3210 ko dati, hindi ko pa na-try ng 300 GSM, hanggang 260 GSM lang yung nagagamit ko. And kung gagamit kayo ng 300 GSM, sa tingin ko wag nyong dadalasan kapag ganitong printer yung gagamitin nyo, kasi baka mas mabilis numipis yung kanyang rubber roller. Sa tingin ko, mag-stick lang kayo sa 160 GSM hanggang 260 GSM. So, eto no, may nag-comment kasi sa atin nung nakaraan na gumawa tayo ng content sa 5390. Sabi niya, hindi daw siya nakakapag-borderless. May nag-comment na user ng 5390. Kasi halos yung mga model niyan magkakaparehas 3310, 5390, and may nag-comment naman din dito na nakakapag-borderless daw siya. So, dun sa part na eto na hindi makakapag-borderless, siguro i-verify natin kasi nag-comment ako dito hinihingian ko siya ng proof kung ano yung gamit niyang custom driver na nakapag-borderless siya ng A4, mga tropa, para ma-share din natin sa inyo. Kasi eto, base dito sa website nila, hindi na siya makakapag-borderless 'di ba? Ayun mga tropa, other than that, wala na halos na naging update or upgrade etong 3310. Maliban na lang din pala dito sa dimension niya, medyo lumiit yung dimension niya. Kung makikita nyo dito, 361 by 317 by 162 mm and 4 kilo na siya. Dati kasi 3.9 to kung hindi ako nagkakamali, pero sa dimension medyo umislim siya ng konting-konti, lumiit siya ng konting-konti. Doon naman sa haba ng papel, parehas pa rin sila ng na-accommodate na haba. And syempre, sa pagpo-photocopy, printing speed, same pa rin sila base dito sa pinaka-website. Pero kung sa tingin nyo, kung owner kayo ng 3310 and kung dati kayong owner ng 3210, sana i-comment nyo kung talagang mas bumilis, mga tropa, no? Para ma-share natin sa ibang tropa dyan. Sa maximum resolution ng pagsiserox, mga tropa ko, parehas na parehas, walang pinagbago. So siguro sa conclusion na tayo, no? Dito na tayo magtatapos para hindi na humaba yung content natin. Ako personal kong opinion to, mga tropa. Kung ikaw ay owner ng Epson 3210 or kung ako owner ng 3210, sa tingin ko hindi ako mag-upgrade, hindi ako bibili ng ganito na 3310. Kasi sa tingin ko okay pa tong printer ko na to Kung mag-upgrade man ako, mas higher printer model na yung bibilihin ko. Kasi nga, nabanggit ko sa inyo yung specs na itong 3210 halos parehas lang dun sa 3310. 1 point lang yung nadagdag na printing speed na dating 10 IPM 11 na, 'di ba? Kaya sa tingin ko hindi worth it mag-upgrade from 3210 to 3310. Pero kung kayo ay first time na bibili ng printer, sa tingin ko, eto na lang yung i-update ninyo, 3310. Mag-stick na kayo sa 3310 na kahit papano dumagdag ng 1 point, 'di ba? Kung ikaw nagbi-business, syempre kahit papano, hindi ko sure para kasi sa akin hindi masyado ramdam Pero yung gasino ba naman yung 300 or 200 na idadagdag mo? Bagong model na yung printer mo, 'di ba? Mas latest model siya. And again, pwede to na pigment ink, 'di ba? Base rin dito sa consumables na ink, parang mas tipid tong bago na model. Kasi nga, ang nag-generate niya na dito, estimated lang to 4,700 kapag black lang yung ipiprint. Kasi dun sa dati na 3210, around 4,500. And depende pa rin kasi yan sa data or sa design kung ano yung ipiprint mo. Again, kung ikaw bago pa lang na bibili and syempre yung presyo or yung budget mo hanggang dito lang, sa tingin ko ito na yung bilihin mo. And gusto ko kayo na masanay na rin sa mga merong maintenance box. Kasi nga ako nag-aantay din ako ng upgrade. Kagaya nga nung previous na video natin, yung sa 6370, ayun yung nakikita ko na best upgrade para sa mga printer model or printer budget meals lang. 'Di ba? So, ayun, siguro mas naintindihan nyo or kung hindi nyo pa naintindihan yung gusto kong ipunto or naguguluhan pa rin kayo, i-comment nyo kung saan parte kayo naguguluhan na bagay-bagay dito. Pinakita ko na sa inyo yung maintenance box na alternative or yung class C or yung tinatawag nga na third party maintenance box, 'di ba? And kung bibili kayo ng resetter para mas tipid, ayan. So sa presyuhan sa online, ganyan yung mga presyo niya. So kung hindi pa kayo sure comment lang kayo diyan para maitanong at ma-share natin when it comes sa pagbo-borderless
Ito yung nakikita ko lang kasi na downside niya kung hindi ka makakapag borderless dito sa Epson 3310. Syempre kung ikaw nagbi-business ka, importante yung merong borderless na nakakapag-print 'di ba? Lalong-lalo na kapag may mga customer tayo na gusto borderless, syempre additional payment 'yon. So siguro dito na lang natin tapusin yung content natin na to. Again, kung gusto nyong makatipid or kung gusto nyo gumamit ng YouTube voucher, message nyo lang ako sa ating Facebook page or dyan kayo bumili sa mga store na nakalagay sa collection natin. So, again, lagi ko sinasabi mga tropa, research is the key para hindi kayo mauto ng kung sino-sinong mga nag-overprice dyan. Kaya natin ginagawa yung content na to, price checking, specs checking, di ba? Like, share, and subscribe. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.